We're so familiar with the words from the Bible. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my servant will be healed. Sino sa atin ang hindi nakakasakit? Sino sa atin ang hindi nakakaroon ng problema? Sino sa atin ang hindi nakakaroon ng maraming pagsubok sa buhay? Just like Padre Pio, just like you and me, ang dami nating problemang naranasan, ang daming sakit, pero salamat sa Diyos, andito tayo. Bakit? Because of God's love and our faith, lahat ng sakit, ano man yan, pwedeng pagalingin ng Diyos. Palapakan po natin ang Diyos na ito. Eto, saksi po kayo sa daming mga taong pumupunta dito sa Padre Pio. Lagi ang intention, pagpapagaling. Pagaling sa mga may sakit at karamdaman. Gusto natin ng milagro sa ating buhay. Pero sabi po ni Padre Pio, the greatest miracle in our life is the transformation of our life. The transformation of our soul from being at the state of sin towards to the state of grace. Opo, gumagaling tayo sa ating sakit at karamdaman. Praise the Lord. Pero ang gusto ng Panginoon, maranasan natin ang tunay na kagalingan, ang tunay na milagro. Ano po yon? Ang pagbabago ng ating buhay. Ang daming muka ng sakit ng tao. At kung tatanungin ng bawat isa, kumusta na kayo? How are you? Lagi nating ang sagot, I am okay. I'm all right. Okay naman. But sometimes, we are the great pretenders. We pretend that we are okay. We pretend that we are all right. We are happy. But in reality, we are not. Kailangan natin ng kagalingan at pagpagpagaling ng Diyos sa tulong ng ating Padre Pio. Palapakan po natin ang ating Padre Pio. Kailangan lamang ng faith and love. Kailangan lang pala ng pananampalataya. Kailangan na ng pagmamahal. Father, bakit to? Ako na may pananampalataya, ako na may laging nagdadasal, ako na may laging nagsisimba. Bakit parang walang milagro sa buhay ko? The question is this, how deep is your faith? How strong is your love? Grabe ang buhay ni Padre Pio. Alam nyo yan. And the only way to follow Christ is the way of the cross. And there will be no other way. There are no shortcuts to holiness. The sufferings, the pains, the struggles, the persecutions, all of these are stairways to holiness, to many miracles. Marami akong scars, marami akong wounds, katulad ni Padre Pio at katulad nating lahat. Pero hindi ko ito kinahihiya. Bakit? Yung peklat, the scars of my life, dalawa lang pong ibig sabihin. Una, tao lang tayong nasasaktan. Tao lang tayong nahihirapan. Tao ako katulad nyo nakakasala, nakakasakit, mahina, napapagod. Pero yung pangalawa, napakaganda. Pag nakikita ko ang scars at wounds or peklat sa buhay ko, ito po ay tanda ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos na ito. At alam niyo ang istorya ni Padre Pio, nung siya po ay nagkaroon ng stigmata, wounds sa kanyang kamay at paa, sa kanyang tagiliran. Minsan may nagtanong sa kanya, Padre Pio, ano yung pinakamasakit na iyong naranasan sa buhay mo habang ikay may stigmata? Ang sabi niya, the wounds upon my shoulder. Hindi natin kita, pero yung palang pagdadala ng cross, yun palang masakit. For 50 years, he endured that sufferings and pains. Bakit? Dahil naroon ang milagro, naroon ang himala, naroon ang pagpapala ng Diyos. Gusto natin ang himala, then
we should follow the way of the Lord, the way of the cross, the way of love. Kaya yung pagkapakasakit, yung pains, kasama pala sa buhay yan. Minsan luluha na lang tayo at masasaktan. Kaming mga parik, lalo tigit kayong naririyan, sino kang perpekto? Sinong walang kasalanan? Lahat tayo may pinagdadaanan. We're so wounded. We have so many scars in our life. Pero, naroon ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan lang natin humawak sa Kanya. Maraming may sakit. Maraming nagdurusa. Don't you worry. We can still experience miracles. Gusto natin ng milagro? Gusto natin ng himala? Faith plus love equals miracle. Gusto natin ng maraming milagro? Gusto nating maraming himala? Lakihan ang pananampalataya. Lakihan ang pag-ibig. Tiyak, may mangyayaring himala sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.